So last week, si BBM po ay pumunta sa US at kinita si Trump para mag-negotiate po ng trade deal with them. At ang ending, from 20% na ibaba natin to 19%. Meron tayong 1% discount. And in return, lahat po ng tariffs natin against the US ay ibababa na natin to 0. Lugi ba tayo sa ganitong trade deal or hindi naman? Ano kaya ang effect nito sa economy? Ano ang effect nito sa atin bilang consumers? Ako po si Forex Coach Jonathan Lu. Tara pag-usapan natin. So unang-una, ano ba ang tariffs? Ang tariffs po, import taxes yan. Dalawa po ang ginagawa niyan. Una, pinoprotektahan po yung local industry. So for example, meron tayong corn dito sa Pilipinas na binibenta natin 20 pesos per kilogram. Tapos may darating na importer, sabihin natin, galing sa US. Ang kaya nilang ipresyo sa atin ay 15 pesos per kilogram lang ang corn. So syempre, kapag 15 pesos lang dito binenta, mamamatay yung ating local industry ng corn. So ang gagawin ng Philippine government ay maglalagay ng import taxes para itaas yung presyo from 15 pesos, gagawing sabihin natin 25 pesos para mas competitive pa rin yung ating local market. Number 2, syempre, ang taxes po, kita din ng government yan. It's a source of income. So, magagamit po natin yan sa mga magagandang projects, kagaya ng flood control. Nothing beats a jet. But seriously, importante talaga sa isang ekonomiya yan. So, here are the known facts. Nabawasan yung tariffs from 20% down to 19%. So, we have a 1% discount. Number 2, tinanggal na po natin lahat ng tariffs against the US. So, 0% na ang mga import taxes natin pagpapasok dito from the US. Number 3, continuously working militarily, no, ang US at ang Philippines, which is honestly, hindi ko gusto. Okay lang, lugi na tayo sa trade deal, wag lang tayo masangkot sa gera. And number 4, meron po tayong worth 3 billion pesos of US aid na papasok dito sa Pilipinas. At iyon po ay foreign assistance in energy, maritime, and growth programs in the Philippines. So medyo nakikita nyo na kung saan pwede mangyari yung magic, di ba? So kung pumasok talaga yung suporta na yun at nasuportahan talaga yung mga programs, good. Kung hindi, so unahin natin yung 19% tariff. Okay naman yan. Fair naman yan kasi kung titignan natin yung pag-appreciate ng US dollar against the Philippine peso, pinantay lang ng US, no, gamit yung tariffs, yung mga babayaran. So it doesn't really affect us honestly. Pareho lang. Nakakainis lang siguro isipin na 1% lang negotiate natin. Kasi yung mga ibang bansa, kagaya ng Thailand, nasa 17% sila, syempre mas magiging attractive ngayon yung mga exports galing sa kanila. And honestly, syempre, we could have gotten more, no? Pwede namang hindi dun sa tariffs yung usapan. Pwedeng mapadali yung mga visas, no? Kung may gustong mag-aral sa US, baka mas madali yung pathway para sa mga Pinoy. O sabihin natin, para dun sa mga kababayan natin nagkamali, nakulong, no? Kaysa ipadala sila sa mga kung saang presinto sa South America, pauwiin na lang dito. Dito na lang sila mag-serve. So there's a lot of other things that could have been negotiated, no, for the Filipino people. But it is what it is. So ano yung effect nito ngayon sa consumer? Para sa ating mga consumer, it's a good thing. Bakit? Kasi pag mura po, pumasok yung mga goods from the US, ibig sabihin, mas mura yung mga bilihin natin. So, if you like to buy imported stuff, for example, dun sa mga grocery, yung mga galing US na imported, Lay's, Doritos, no? Pag pumunta ka ng SNR Landers, mas mura yung mga bilihin natin. Pero ano yung effect sa economy? Kung titignan natin, ang in-import natin from the US ay corn, soybean, machinery, electronic products. Dito naman sa Pilipinas, hindi naman ganun kalalaki yung mga industriya na yun. Siguro, konti yung corn. Pero most of it, hindi naman siguro tatamaan. So, the impact wouldn't be that too big. So, kung isipin natin, ano ba talaga nakuha natin? Bakit isang buong entourage ang kasama ni BBM doon sa US? In my opinion, the public meeting was just for show. The real deals were already done by the associates. No? Yung kasama niyang entourage, yun na talaga yung mga kumausap sa mga associates din ni Trump at doon na nagkaroon ng mga deals. So, syempre, yun yung mga magbe-benefit. So, what deals they had, we will never fully know. Ang alam lang natin is merong papasok na US aid na 3 billion pesos. And sa totoo lang, ayaw nga ni Trump niyan ng US aid. Pero bakit niya binigay? Kung iisipin mo nga, yung Indonesia, tumawag lang 30 minutes na negotiate nila from 32% down to 19%. So kayo, sa tingin nyo, lugi ba tayo sa deal na yan? O mapapakinabangan kaya natin? Ano kaya yung mga pwede sanang ni-negotiate na sa tingin nyong mapapaganda? Anyway, comment po sa baba. I'd like to hear your thoughts. Thank you, and I will see you guys on the next video.